Magandang araw po Kuya Chris. Isang malugod na pagbati mula dito sa Iloilo. Hindi ko na po babanggitin ang lugar o eksaktong lokasyon kung saan man ako naroroon. Para na rin siguro sa seguridad ko at ng aking pamilya. Hindi po kasi ako matapang sa paglalahad ng aking buhay. Hindi ako handa sa mga puna o maaaring komento ng iba sa akin. Kaya hanggat maaari, ay aking ililihim ang totoo kong pagkakakilanlan. Ngunit ang kwentong aking ibabahagi ay kwento ng aking lolo. Sa bayan ng Iloilo, laganap noon ang kwentong aswang. Maaaring ito ang tahanan ng mga mitolohiya ng bansa. Pinaniniwalaang ang kwentong aswang ay parte lamang ng malikot na imahinasyon ng mga manunulat, mga katang-isip at mga karakter na ang lumikha ay ang makapangyarihang imahinasyon ng mga taong may kakayahang magsulat. Marami din naman ang nagsasabi na totoo sila dahil marami ang nakasagupa at nakaharap sila. Alin man dyan ang totoo o hindi ay isa lang ang masasabi ko. Totoo ito para sa mga taong nakaranas sa mga aswang. At hindi totoo para doon sa mga taong naniniwalang kwentong bayan lamang ang mga aswang at hindi sila totoo. Sabi ng mga matatanda, sa panahon ng dekada 70 o 80, ang lahi ng mga aswang ay nagmula pa kay Asuang. Siya ang Panginoon ng lahat ng mga halimaw at karaniwang aswang sa ibalong ito, ang sinaunang Bicol. Siya ang ama ng lahat ng aswang mula sa mga lumilipad sa himpapawid, sa lupa at maging ang mga aswang sa karagatan. Ayon pa sa matatanda, si Asuang ay magandang lalaki, may mahabang buhok at matipunong katawan. Ngunit ang kanyang tunay na anyo ay ibubunyag ng liwanag ng buwan na isang nakakapangilabot na halimaw. May sungay, pangil at paa ng malaking kambing, kagaya sa modernong imahe ng demonyo. Ayon sa alamat ni Asuang, ay naninirahan sa bulkan ng Malinaw sa Bicol. Siya rin ang ama ng maraming kalahating halimaw sa Ibalong. Ang pinakakilala sa kanyang mga anak ay si Oriol, na kalahating magandang dilag, kalahating higanteng ahas. Si Oriol ay may kapangyarihang mangakit at gawing sunod-sunuran ng sino man, babae man o lalaki at binabae, hayop o halimaw na makakarinig ng kanyang malamyos at magandang tinig. Ang sumunod ay ang mabait na si Magindara, na ang kalahati ng katawan ay puntot ng makulay na isda. Ang magandang tinig ni Magindara ay may kakayanang tumawag ng ulan at bagyo o magpahupa nito. Ngunit hindi lahat ng kauri ni Magindara ay mabubuti. Marami pang mga anak si Asuang na ipinakalat sa mundo. Kabilang na dito ang aswang na balbal. Ang mga balbal ay pinaniniwalaang kumakain ng karne o lamang loob ng patay na tao. Pinaniniwalaan din na sila ay nagnanakaw ng bangkay sa burol o di naman kaya ay pagkatapos ng libing. Kung kanilang nanakawin ay pinapalitan nila ito ng puno ng saging. Ang puno ng saging ang pinaniniwalaang nagmimistulang tunay na katawan ng bangkay sa mata ng mga tao. Ninanakaw nila ang mga bangkay sa lamay o sa sementeryo pagkatapos nitong ilibing para kainin. Malakas kasi ang pang-amoy nila sa mga bangkay. Para sa kanila, ito ay isang napakabangong pabango na nagbibigay takam sa kanilang lalamunan. Dahil sa kinakain nito ay sadyang mabango ang kanilang hininga. Yun ay ayon sa kasabihan, Kuya Chris. Hindi ko kasi lubos maisip kung paanong babango ang kanilang hininga, gayong mga patay ang kanilang kinakain. Ang mahahabang kuko nila ang kanilang ginagamit upang matanggal agad ang damit ng patay. Kaya naman naiisip ko noon
Kaya pala hindi tinutulugan ang burol para hindi makuha ng balbal ang bangkay. Maihahalin tulad din ng aswang na balbal sa amalanhig o busaw na kumakain ng laman ng katawan ng tao. Itinuturing sila bilang pinakanakakatakot na halimaw sa bansa. Kaya kung iniisip natin na sa kaluluwa lang tayo dapat matakot tuwing may lamay, ay mas matakot tayo sa balbal na nagnanakaw ng patay sa lamay na binabantayan o dinadalaw natin. At ang balbal na inilalarawan ko ay ang magiging bida ng ating kwento. At ito ay ibinahagi ng aming Lolo Elias, hindi nito totoong pangalan at pagkakakilanlan. Taong 1957 kung saan si Lolo Elias ay nasa 25 taong gulang at binata pa. At sa panahon niya ay hindi masyadong palagala si Lolo. Madalas lang siyang nasa bahay pagkagaling sa eskwela. At pag Sabado ay nasa bukid siya para tumulong sa kanyang magulang sa pag-aalaga ng kanilang sakahan. Isang araw ay dumaan ang kanyang kaklase na pangangalanan ko na lamang na Abel. Ang sabi sa kanya ay pumanaw ang tatay ng kanilang kaklase na si Elmer. Kung nais ba daw ni Lolo na sumama sa lamay. Nag-iisip pa si Lolo dahil nga sa hindi sanay lumabas ay nahihirapan pa siyang magdesisyon kung sasama o hindi. Ngunit natigilan siya sa pag-iisip nang sabihin ng kanyang ama na sumama na siya. Dahil bilang pakikiramay sa kanilang kaklase at sa pagdadalamhati nito. Kahit sa ganong paraan na makita sila nito ay mapapawi ang lungkot na dinadanas nito ngayon. Wala nang nagawa ang aking Lolo Elias kundi ang sumama. Dahil naging mabait naman si Elmer sa kanya. Sinabihan niya si Abel na dadaan siya sa bahay nila para sumama siya sa lamay. Maya-maya ay nagpaalam na sila sa isa't isa. At pinagpatuloy ni Lolo ang ginagawa nila ng kanyang ama. Naiisip din niya na kung sa kanya mangyari yon ay ganun din ang gagawin ng kanyang mga kaibigan. Kinagabihan, katulad ng napag-usapan, ay sinundo ni Abel si Lolo Elias. Ang sabi ni Abel ay dadaan muna sila kay Connie, ang babae nilang kaklase. Nagtataka naman si Lolo dahil sa pagkakaalam niya, kung mailap siya sa nakararami ay mas higit na mailap si Connie sa tao. Kapag uwian kong siya ay may panahon pang makipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan, itong si Connie ay parang palaging nagmamadali. Hindi na lamang niya sinabi kay Abel ang kung anumang katanungan sa kanyang isipan. Nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa bahay ni Connie. Hindi naman siya nagulat sa aura ng bahay nila Connie sa may tabing ilog dahil madalas niya itong nakikita sa tuwing nangangahoy siya sa gubat. Medyo may kadiliman kasi ang aura ng bahay nila Connie. Nagmimistula itong kubo sa gitna ng mapanglaw na gubat. Paglabas ni Connie ay pareho pa silang nagulat ni Abel. Makikita kasi sa mukha ni Connie ang pagiging mapanglaw nito o cold kung tawagin sa banyagang salita. Binati sila nito sa napakalamig nitong boses. Hindi na mapagtatakhan dahil ganito talaga si Connie. Palaging nasa mababa ang tono ng kanyang boses. Nagkayayaan na silang umalis at magtungo sa lamay. Mainam na rin at walang pasok bukas kaya pwede silang magpuyat. Pagdating nila sa lamay, nagulat sila dahil napakalungkot. Wala man lang katao-tao. Tanging ang ina lang ni Elmer ang naroroon na nakaupo sa katabi ng kabaong. Nagkatinginan pa sila Abel habang si Connie ay nakatingin lang sa lamay na tila ba para din itong patay dahil walang kabuhay-buhay. Kasing lungkot ng lamay ang aura ng mukha ni Connie habang nakatingin sa bahay ni Elmer.
Agad silang nilapitan ni Elmer nang makita niya sila na nakatayo sa labas ng bakuran. Inaya sila nito na pumasok sa bahay nila. Gustong itanong ni Lolo Elias kung bakit walang katao-tao, ngunit sinarili na lamang niya ito. Nang makita sila ng ina ni Elmer, ay binati sila nito. Inutusan pa niya si Elmer na ipagtimpla sila ng kape at bigyan ng makakain. Palingalinga naman si Lolo Elias, samantalang si Abel at Connie ay tahimik lang na nakaupo. Habang sa kusina ay naririnig nila ang bawat paghalo ni Elmer ng kape habang tumutunog ang kutsara sa babasaging tasa. Marami ang lamesa at sa bawat lamesa ay maayos na nakapatong ang mga ginagamit sa larong sugal. Ngunit sa mapanglaw na gabi, tanging ang hangin lang ang nararamdaman nilang dumadating habang sinasayaw nito ang mga dahon ng puno. Naputol lamang ang pagmumuni-muni ni Lolo Elias nang tawagin siya ni Elmer para magkape. Nagpasalamat naman siya sa kaibigan at napapabuntong hininga si Elmer habang umupo sa kanilang harapan, tsaka napatingin sa labas. Sabi niya, takot ang mga tao tuwing may lamay dahil sa aswang na balbal. Napakunot ang kanilang noo sa sinabi ni Elmer, lalo pat hindi naman pamilyar sa kanila ang uri ng aswang. Sa panahon kasi noon kapag sinabing aswang ay pangkalahatan na yon. Ngayon lamang din niya nalaman na ang mga aswang ay may kanya-kanyang level, uri o angkan. Mas nangunot ang kanilang mga noo sa sinabi ni Connie na huwag tutulugan ng patay. Gamit ang napakababa nitong tono ng boses. Anya pa, hindi nangangain ng buhay ang balbal kundi ang kanilang kinakain ay ang mga bangkay. Tumayo siya bigla na ikinagulat nilang tatlo. Napahawak pa si Lolo Elias sa kanyang dibdib dahil sa pagkakagulat. Napaisip pa siyang hindi siya sa kape tutubuan ng nerbiyos kundi kay Connie. Sumilip siya sa bangkay sabay lingon sa kanila na ikinagulat nilang muli. Naiinis na si Lolo Elias kay Connie habang sinasabi ang salitang, "Nakuha na ng balbal ang ama mo, Elmer. Natulog ba kayong walang bantay?" Napatayo si Elmer tsaka sumilip. Ngunit nakikita naman niya ang kanyang ama. Maging ang kanyang ina ay napasilip na rin. Tinanong nila si Connie kung ano ang ibig nitong sabihin. Napatingin si Connie sa kanila na walang kaimo-emosyon ang mukha nito, tsaka muling sinabi na nakuha na ng balbal ang ama ni Elmer. Halos maglupasay ang ina ni Elmer, tsaka humihingi ng tawad sa ama ni Elmer dahil natulog siya habang binabantayan niya ito. Maririnig mo ang ulahaw ng isang ina habang nakayakap sa kabaong ng kanyang asawa. Nasa ganong sitwasyon sila nang biglang mapatakbo si Connie sa may pinto na ikinagulat nila. Napalingon pa siya sa kanila at sinabing dumito lang sila at may hahabulin siya. Bigla siyang pumito ng malakas at halos lumuwa ang mata ni Lolo Elias nang makita ang mga taong nakadamit ng itim na may kaputsa na lumabas sa kung saan at tumakbo ng mabilis. Napalingon ng bahagya si Connie sa kanila at sinabing wag aalis at hahabulin nila ang balbal. At pagkatapos noon ay tumakbo siya ng mabilis. Halos mapahanga ang lolo ko sa taglay na bilis ni Connie at sa gabing yon ay umusbong ang paghanga ni lolo kay Connie dahil nagmistula itong bayani sa kanyang mata. Hindi man nabawi ang bangkay, ay inilibing pa rin nila ang katawan ng ama ni Elmer. Inisip na lamang nila na ito ang kanyang ama at mapayapang tutungo sa kung saan man siya pupunta. Mas marami ang dumalo sa libing kaysa sa lamay. At pinaliwanag ni Lolo ang sinabi ni Connie na ang mga balbal na aswang na kanilang naririnig ay hindi kumakain ng buhay, bagkus mga katawan ng patay na tao ang kanilang kinakain.
Katulad ng dati, mailap pa rin si Connie sa tao. Hindi siya masyadong nakikipag-usap o nakikipagkaibigan. Kapag dumadaan siya sa kubo ni Connie ay palagi itong sarado. Hindi naman siya nag-aabalang pumatok o dumaan dahil nauunawaan naman niya ang kasabihang irespeto ang balwarte at pribadong buhay ng iba. Kaya naman simpleng tapo ng tingin lang ang kanyang ginagawa sa bahay ni Connie. Sa paaralan naman ay ganun pa rin si Connie. Mailap sa tao at palaging gustong mapag-isa. Nasa isang sulok lang siya palagi at abala sa kanyang ginagawa. Iniisip ni Lolo na hindi kaya namamaho ang hininga ni Connie dahil palagi lang itong tahimik at kung wala sa klase ay hindi talaga ito nagsasalita. Madalas na nga siyang tinutokso ni Abel at Elmer na nalab at first sight kay Connie. Napapakunot lang ang kanyang noo dahil sa mga panahong iyon ay wala naman sa isip niya ang ganong bagay. Ni hindi nga niya alam kung ano ang kahulugan ng sinasabi nila. Para sa kanya, iba ang kahulugan ng paghanga at pagmamahal. Dahil para sa kanya, wala namang definasyon ng pag-ibig. Napapailing na lamang siya sa sinasabi ng mga kaibigan at hindi na lamang ito pinapansin. Ibinigay na lamang niya sa ibang bagay ang kanyang atensyon para tantanan na siya ng mga kaibigan. Isang gabi, inaya siya ng kanyang magulang na magtungo sa ibang bayan para makilamay sa kaibigan ng kanyang ama. Kaysa naman iwanan sa kanya ang dalawang kapatid, ay pinili na lang niyang sumama. Naisip niyang hindi naman siguro sila magtatagal doon. Habang naglalakad sila, ay parang may mga kasing bilis ng kidlat na mga anino na parang dumaan sa kanila. Hindi nila ito mawari kung ano. Hindi na lamang nila pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Nang marating nila ang paglalamayan, ay iba ito sa lamay nila Elmer. Madami itong tao at mga naglalaro. Medyo may kaya din kasi sa buhay ang namatay, kaya naman marami din ang dumagsa. Maliban dun, mukhang hindi nagpapaniwala sa mga mitikal na kwento o gawa-gawa na nilalang ng mga malilikot na imahinasyon ang mga tao sa bayang to. Hindi na alintana ni Lolo Elias ang gabi dahil nawili na rin siya sa kakapanood ng mga naglalaro. Ang kanyang mga magulang naman ay nakikipag-usap sa mga namatayan. Nasa ganun siyang sitwasyon nang makita si Connie na sumilip sa kabaong. Medyo natuwa siya dahil may kakilala siya at lalapitan niya sana. Ngunit nang palapit na siya, ay sumenyas ito sa kadiliman tsaka mabilis na napatakbo. Naisip ni Lolo na baka may balbal na namang kumuha sa bangkay at tinutugis ni Connie. Hindi na lamang niya sinabi sa pamilya dahil baka siya pa ang lumabas na may sakit sa utak. Kinabukasan sa paaralan ay nilapitan niya si Connie na ikinagulat naman ito. Habang ang mga kaibigan sa malayo ay tinutokso siya. Hindi naman kasi maitatanggi na napakaganda ni Connie kahit pa palaging nakatakip ang kanyang iilang buhok sa muka. Ang mga balat nito ay mala-porselana sa kaputian. Kaya madalas siyang napagkakamalang anak ng banyaga o di naman kaya'y vampira dahil sa kaputian. Sinabi niya kay Connie na nakita niya ito sa lamay nung gabi. Hindi naman nagbigay ng kahit anong reaksyon si Connie. Maliban sa tila wala nitong buhay na mga tingin, sinabi niya rin na nakita niya siyang umalis. Apa niya, naisip niyang may hinahabol naman siguro si Connie ng mga balbal na sinang-ayunan naman ni Connie. Sandali lang ang kanilang pag-uusap dahil ramdam na ni Lolo Elias na naiilang na si Connie kaya nagpaalam na siyang aalis. Bahagya pa niyang nilingon ng dalaga na mas malamig pa sa yelo ang pakikitungo sa ibang tao. Nakayuko lang ito at abala sa pagsusulat
na hindi niya alam kung ano ang sinusulat nito. Napapangiti na lamang si Lolo dahil hindi niya lubos maisip na ang katulad ni Connie ay taga-usig ng balbal. Para sa kanya, nakakahanga ang ganong klaseng babae. Minsan na lamang sa babae ang may lakas na loob na gawin ang katulad ng kay Connie. Niyaya siya muli ng magulang na magtungo na naman sa kabilang bayan para makiramay sa kumpare niyang namatayan ng ina. Hindi na siya tumanggi dahil makikita na naman niya si Connie. Alam niyang pupunta ito dahil sa mga balbal. Ngunit natapos ang gabi na hindi nagpakita si Connie, bagay na kanyang ikinalungkot. Naisip na lang niya na baka walang balbal na pumunta ngayon. May isa kung anong kagustuhan din na makakita siya ng balbal para maging katulad din siya ni Connie na taga-usig. Nalaman din niyang manggagamot pala ang patay na kanilang pinaglalamayan. At ang tungkulin nito'y ipinamana niya sa kanyang anak na kumpare ng kanyang ama. Kaya din siguro walang balbal dahil takot sa kumpare ng tatay niya. Umuwi silang malungkot ang kanyang puso dahil hindi niya nakita si Connie. Mga nararamdamang kanyang ipinagtataka dahil hindi naman siya ganun. Kinabukasan, nabalitaan nilang may balbal na muntik ng mapatay sa kabilang bayan. Nasa paaralan sila noon, ngunit hindi niya namamataan si Connie. Lumapit sa kanya si Elmer at Abel na isa sa mga nakakaalam na si Connie ay taga-usig ng balbal. Anila, kaya wala si Connie dahil baka napalaban ito ng husto sa balbal. Nagpasya sila na dalawin si Connie pagkatapos ng klase nila na sinang-ayunan naman niya. Gusto rin kasi niyang makasiguro na maayos ang kalagayan ni Connie dahil hindi naman madaling maging taga-usig ng aswang. Pagkatapos ng klase, ay nagtungo sila sa bahay ni Connie. Tulad ng napag-usapan nila para bisitahin ito. Malayo pa lang sila ay natatanaw na nila ang bahay nila Connie na umuusok ang kusina. Dali-dali namang lumapit sila. Ngunit malayo pa lang sila ay naririnig na nila ang sigaw ng kung sino mang nasa loob. Nagkatinginan silang magkakaibigan at sinabi ni Abel na baka ginagamot ang isa sa kanila dahil nagtamo ng sugat buhat sa pakikipaglaban sa aswang. Nagtutulakan pa sila kung sino ang kakatok. Nang makapagdesisyon silang si Lolo ang kakatok, ay tinulak nila ito sa pinto. Hindi pa man nakakatok ang aking Lolo Elias ay nagbukas na ang pinto. Sumilip ang babaeng napakaputi ng muka. Ang mga mata nito ay walang buhay na nakatingin sa kanila. Nagtanong ito kung ano ang kanilang kailangan. Sinabi nilang naparito sila upang siya'y kamustahin dahil hindi siya pumasok at baka nahirapan siya sa pakikipaglaban. Sinabi naman ni Connie na hindi madali ang kanilang dinanas sa pakikipagtuos sa balbal. Masyado nilang minaliit ang kakayahan ng nilalang na yun, pero hindi sila titigil sa pakikipaglaban. Anya pa, daplis lang ang natamo niya at ginagamot ng kanyang ina. Matapos ang kumustahan ay umalis na sila. Bagya pang lumingon si Lolo Elias sa bahay ni Connie at nagulat siya sa matandang nakatayo sa bintana na matalim na nakatingin sa kanila. Maya-maya ay umalis din ito at sinarado ang bintana. Sa bayan ay may dinaluhan ng magkakaibigang Lolo Elias, Abel at Elmer na lamay. Naroroon din ang iba nilang kaklase, kaya medyo hindi sila nababagot. Habang abala sila sa pakikipaghuntahan, ay napansin ni Lolo ang pagdating ni Connie. Nakaitim ito't may kapusa, katulad ng mga sinusuot ng mga tinatawag niya sa lamay ng tatay ni Elmer. Nagpalingalinga pa si Connie tsaka pumasok sa loob
at tiningnan ng kabaong. Nagtataka naman si Lolo dahil tila ba may ibinubulong ang dalaga. Nang makita niyang sumesenyas ito ay doon na siya nagduda. Tumayo siya at palihim na tumungo sa gilid ng bahay. Nang makita niyang palabas si Connie ay agad siyang sumunod. Sinundan niya ito papasok sa gubat dahil nais niyang masaksihan kung paano ito makikipaglaban kung sakaling maabutan nila ang balbal. Nang makarating sa gubat, ay nagtago siya sa malaking puno nung makita niyang huminto ang 3 nakaitim na may kaputsa. Nakita niyang may inilapagan 3 nakaputsa at halos lumuwa ang kanyang mata nang makitang bangkay ang ibinaba ng mga ito sa lupa. Inamoy-amoy pa nila ito na para bang ang bango para sa kanila. Nang maghubad ang mga ito ng kaputsa, ay mga pangit na nilalang ang nakita niya. Nakakatakot ang mga anyo habang nilalantakan ng bangkay. Napansin niyang nawala ang isang nakaputsa, dahilan para matakot siya. Aalis na sana siya nang paglingon niya ay nasa harap na niya si Connie. Nakiusap ang dalaga na huwag silang isuplong dahil hindi naman sila nananakit ng buhay. Dahil mga bangkay lamang ang kinakain ng kanyang mga magulang. Nakiusap siyang ilihim at lilisanin na nila ang lugar. Alang-alang sa kanilang pagkakaibigan ay itinago na lamang ni Lolo ang lihim ni Connie na isa siyang anak ng balbal. Naguguluhan at hindi maintindihan ni Lolo ang kanyang magiging reaksyon dahil sa mga lihim na inamin ni Connie sa kanya. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay hinawakan ni Connie ang mga palad ni Lolo Elias. Muling nakiusap ito kay Lolo at ito ay lumuha daw. Tanging pagtango na lamang ang naisagot ng aking lolo kay Connie. Matapos ang eksena na yon ay tumalikod na lamang si Lolo at bumalik sa lamay. Hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga kaibigan kahit gustong gusto niyang sabihin. Nanatiling lihim ang mga katauhan ng pamilya ni Connie. At mula daw ng araw na yon ay hindi na nila natagpuan pa ang mga ito. Sa mga nakikinig ngayon, alam niyo na kung bakit bawal matulog kapag may lamay. Huwag din kayong pakakasiguro dahil hindi natin alam nariyan lang ang balbal na nag-aabang sa bangkay na nakahimlay. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento ng aking lolo Kuya Chris. Sana po ay mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Enrico. Ang oras ay ginto. Time is gold. Ayon pa sa kasabihan ng nakararami. Anila pa, huwag sayangin ang bawat segundo ng oras sapagkat ito ay mahalaga. Sa mga probinsya ay may katumbas ang bawat oras, katulad na lamang ng 3:00 ng madaling araw. Ang numerong 3, 6, 9 at 12 sa orasan ay tinatawag nating Angelus Time. Ito ay oras ng panalangin. Katulad na lang ng 3 o'clock, habit natin kung tawagin sa mga batang 90s ay alam ang Angelus na ito. At alam ko lahat tayo ay alam ang panalangin ito tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon noon. Magandang umaga o hapon sa inyo. Depende kung anong oras mo po mabasa ang aking sulat, Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po akong Alice. Palayaw ko po ito at ako po ay magbabahagi ng aking nakakakilabot na karanasan sa oras ng 3:00 ng madaling araw.
Nangyari po itong aking hindi malilimutang karanasan nung ako ay nasa banyagang bansa, kung saan ako po ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa home for the aged. Mapagmahal po ako sa mga matatanda, Kuya Chris, dahil maaga po akong naulila sa magulang. Ni hindi nga po ako nabigyan ng pagkakataong maibalik sa kanila ang premyo na kanilang paghihirap, maalagaan lamang kami. 7 po kaming magkakapatid at ako po ang bunso. Maliban sa pagiging bunso, ako po ay nag-iisang babae. Kaya naman po masyadong mahigpit ang aking mga kuya pagdating sa akin. Binigay lamang nila ang aking kalayaang makapagdesisyon para sa aking sarili nang ako ay makapagtapos ng kursong aking napili. Hanggang sa ako ay nagpasyang mangibang bansa para na rin suklian ang sakripisyo ng aking mga kapatid kahit hindi nila hinihingi. Dahil nung makapagtapos ako, Kuya Chris, tsaka lamang nila binigyang laya ang kanilang sarili na magmahal ng mga babaeng naiibigan nila. Lahat po kami nakapagtapos na at lahat sila'y nasa ibang bansa na halos. Ngunit ang kanilang mga asawa ay naiwan dito sa Pinas. Maliban sa pamilya ng aming pangatlo na sa banyagang bansa na naninirahan. At doon ako nung mangyari ang nakakakilabot na pangyayari. Akin pang natatandaan, Desyembre iyon, at sa mga buwan na yon ay sagana sa nyebe ang lugar na yon. Kaya ramdam mo ang malamig na simoy ng hangin, senyales na malapit na ang Pasko. Sa aking apartment ay mag-isa lang ako. Habang nagpapahinga ako noon gawa ng pagod sa trabaho, ay minabuti kong ilaan ang day off ko sa pahinga. Kahit paminsan ay panay tunog ang aking beeper o di kaya'y ang telepono sa apartment ko dahil sa tawag mula sa aking pinagtatrabahuhan. Dahil marami umanong naghahanap sa akin na pasyente ay nagawa ko pa ring magpahinga. Nakatulog ako ng oras na yon. Talagang mahimbing noon ang aking tulog. Sa hindi ko malamang dahilan ay tumunog ang kantang First Noel sa hindi ko alam kung saan nanggagaling. Hindi ko rin alam kung panaginip ko lang ba o totoo. Basta naririnig ko ang kanta. Gusto kong dumilat ng mga oras na iyon pero sa hindi ko malamang dahilan ay hindi ko magawang idilat ang aking mga mata. Malamig na hangin ang nananalaytay sa aking kaibuturan na tila ba nanunuot sa aking mga kalamnan. Talagang malamig na malamig, Kuya Chris, na para bang may nakayakap sa akin na naligo sa nyebe. Biglang narinig ko ang panalangin na o banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo. Hindi ko alam, Kuya Chris, kung bakit. Ngunit tila ba kinilabutan ako sa panalangin yon na madalas ko namang napapanood ito noon sa isang sikat na channel dito sa Pilipinas. At sa tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon noon sa 90s, ay ito agad ang maririnig mo. Ngunit sa mga oras na to, tila kinikilabutan na ako at binabangungot ako sa naririnig ko. Dahil sa hindi ako makakilos, napabangon ako bigla. Malakas ang kabog ng aking dibdib na akala mo'y tinatambol ng 1,000 tambol. Napakadilim ng aking paligid. Wala akong makitang kahit ano dahil sa sobrang kadiliman. Yung akala mo'y malulunod ka sa sobrang kadiliman sa paligid. Kumakapa ako at nakapako sa higaan ko ang aking beeper. Tiningnan ko ang oras at 3:00 na ng madaling araw. Naglakad ako bahagya para hanapin ang switch ng ilaw. Nagtataka ako na tila hindi ko gamay ang apartment ko, samantalang alam na alam ko kung saan nakapwesto ang lahat ng bagay. Humakbang pa ako bahagya nang may maapakan ako. Dahan-dahan akong yumukod para kunin
at nang makuha ko ay nanlumo ako dahil ang aking inaalagaan sa Tamagotchi ay hindi ko napakain. Sa mga batang 80s, 90s, alam na alam ang larong ito. At noon, tanging may kaya lang ang nakakabili nito. Habang tinitignan ko ang aking Tamagotchi, ay may sumisit-sit sa akin. Napapitlag ako dahil wala akong makita sa gitna ng kadiliman. Iba-iba na ang naiisip ko. Dahil sa ibang bansa noon, madalas nilooban ng mga apartment upang nakawan. Naramdaman kong tila may taong naglalakad. Nakikiramdam ako, Kuya Chris, ngunit ang takot ko ay wala ng pagsidlan. Naisip ko noon, nakalilipat ko pa lang ay katatakutan na ang nangyayari sa akin. Mag-iisang linggo pa lang ako sa nirerentahan kong apartment. Nung una ay kilabot lang ang nararamdaman ko tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw. Ngunit hindi ko iyon pinapansin. Gawa ng hindi naman ako matatakutin. Kaya naisip ko na lamang na namamahay lamang ako. Ayaw pa sana akong payagan ng kapatid ko at asawa niya na lumipat. Ngunit ako ang mapilit dahil nahihiya na rin ako sa kanila. Natigil ang pagmumuni-muni ko nang tumunog ang Angelus Prayer. Galing yon sa recording tape ko na galing pa sa Pinas. Bago ako umalis ay nag-record ako ng panalangin sa 3:00 ng hapon upang mapakinggan ko sa ibang bansa. Napatakip ako ng aking bibig, Kuya Chris, nang tila ba nakarinig ako ng magnanakaw. Agad akong napaupo sa gilid ng aking kama at umiiyak. Nang makabawi ang aking mata sa kadiliman, ay halos siklaban ako ng takot. Nakatingin sa akin ang 2 lalaki na hindi ko alam kung saan ko nakita dahil namumukhaan ko. Maya-maya ay napangisi sila habang ako ay takot na takot. Nagwika sila sa salitang Ingles na sa wakas ay mapapasa akin ka din. Tsaka binanggit ang pangalan ng isang babae. Alam kong hindi ako yon. Nagulat ako nang may tumayong babae mula sa pwesto ko. Tsaka tatakbo sana palabas. Ngunit maagap siyang nahawakan ng isang lalaki. Nagmamakaawa ang babae at sinabing kunin na nila ang gusto nilang nakawin at umalis na. Ngunit ngumisi lamang ang mga lalaki. Tsaka nagwikang hindi bagay ang nanakawin nila, kundi mismong ang babae. Para akong nanunood ng palabas at nag-aabang sa susunod na mangyayari. Naiiyak na rin ako habang tinitignan ng babae na kanilang pinagsasamantalahan. Nanlaki halos ang ulo ko nang lumingon pa ang isang lalaki sa akin tsaka ngumisi. Ngunit ang ngiting yon ay nagdulot ng takot sa akin nang lumabas ang dugo sa bibig ng lalaki. Pinatay sila ng babae gamit ang mahahaba nitong kuko. Napasigaw ako kasabay ng sigaw ng isang lalaki. Ngunit maging siya ay namatay. Panay ang sigaw ko na halos mapigtas ang lalamunan ko. Nanlalaki ang mata ko, Kuya Chris, nang lumapit sa akin ng babae. Ang kanyang mga mata ay kulay puti lahat. At ang kanyang dila ay mahaba na may hiwa sa gitna. Para siyang ahas na babae. Hinawakan niya ang aking pisngi at nagwika siyang, tahan na. Dahil patay na ang mga tao. Ganon sila kalupit, anak, kaya mag-iingat ka. Wala akong maunawaan dahil sa takot. Ngunit pakiramdam ko ay yumakap ako sa kanya. Isang malakas na yugyog ang aking naramdaman. Pagising ko ay nakita ko ang aking landlord at ang kapitbahay ko sa kabilang unit na nag-aalala. Napabalikwas ako ng bangon. Napatingin ako sa orasan at nakita kong 3:30 na ng madaling araw.
Narinig umano nilang nagsisisigaw ako. Kaya naman agad na pinuntahan ng aking kapitbahay na unit ang aming landlord upang buksan ang aking unit. Ngunit hindi rin pala ito nakalak. Dinala nila ako sa lobby kung saan may kapihan. Doon ko napagtanto na hindi pala ako kumain at gutom na gutom ako. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari at kinuwento ko ang lahat. Nagulat sila sa sinabi ko ngunit mas nagulat ako sa sinabi nila. Ayon sa landlord, maraming tenant na ang hindi umabot ng 1 buwan sa unit na yan dahil katulad ng panaginip ko, nararanasan din nila yon tuwing sasapit ang 3:00 ng Disyembre 13, araw ng Friday. Sa araw daw na ito ay may 2 lalaking nanloob sa apartment na yon. May nakatira umanong mag-ina sa unit ko. Hindi pala gala o lumalabas ang nanay ng bata. Makikita lang nila itong lalabas kapag mamamalengke o mag-go-grocery. Ihahatid ang anak sa school at susunduin. Pagkatapos ay mananatili na sila sa loob ng unit nila. Mababait naman daw ang mag-ina dahil consistent silang magbayad ng renta. Walang palya at delay. Minsan, advance pa. Nakita na lamang ang katawan ng ina na nakahandusay, ngunit ang bata ay nakikita nilang nakatulala lang. Tinanong ko kung nasaan ang bata. Ang sabi nila ay nawala na lamang sa lugar kung saan dinadala ang mga batang naulila. Ang sabi ng ilang bata ay kinuha daw ng babae at ang pagkakalarawan ng mga bata sa babae ay sakto sa itsura ng ina ng bata. Maraming haka-haka na may mahika ang babae at pinalabas lang niya na patay siya upang hindi siya mapagbintangan sa pagkamatay ng 2 lalaki at kung nasaan man sila ngayon, silang 2 lang ang nakakaalam. Matapos kong marinig yun ay nanlumo ako. Ang hindi ko inaasahan ay nangyaring muli. Dumating ang gabi. Dahil sa pagod ko ay maaga akong natulog. Sa sobrang pagod ko ay piling ko naghihilik ako sa tindi ng pagod ko sa maghapon na trabaho. Sa kalagitnaan ng aking mahimbing na tulog, nagising ako sa isang sit-sit. Napamulat ako at nagmasid sa aking paligid. Kinuha ko ang aking beeper at kinabahan ako nang makita kong 3:00 na ng madaling araw. Kinuha ko ang aking kumot at nagtalukbong ako dahil sa takot. Maya-maya pa ay narinig kong muli ang sit-sit. Napapikit ako at napadasal na sana'y matapos na ang kababalaghang ito. Ilang sandali ay biglang tumahimik ang paligid. Pagmulat ng aking mga mata at pag-unat ng aking mga paa, halos mawala ang aking kaluluwa nung makita ko sa loob ng kumot ang isang batang babae na nakangiti sa akin. Sa tindi ng takot ko, ay napabalikwas ako sa kama at sinubukang tumakbo palabas ng pinto. Ngunit bago ko marating ang pintuan, ay tumambad sa akin ang isang matandang babae na nakangisi sa akin. Nakataas ang kanyang 2 kamay na parang gusto akong yakapin. Dahil sa tindi ng takot ko, at sa kagustuhang makawala sa bangungot na aking nararanasan, tinakbo ko ang pintuan at dinaanan ng matandang babaeng nakangisi. Parang isang malamig na hangin na tumagos ako sa babae at ako'y nagsisisigaw. Nagising ang mga taong naninirahan sa tabi ng apartment at tinanong nila kung anong nangyari habang ako ay patuloy na bumababa sa hagdanan. Hanggang sa makasalubong ko ang aking landlord, napapauwi pa lamang. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari at nagdesisyon akong aalis na ako sa apartment na iyon. Matapos ang pangyayaring yun, Kuya Chris, ay tuluyan nang umalis ako sa apartment. Kagaya ng mga dating nakatira doon. Hindi ko rin kinaya ang kababalaghan na nagpaparanas tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw.
Magpahanggang sa ngayon ay nananatiling mahiwaga ang mag-ina na yon. Matapos kong umalis sa apartment na iyon ay wala na akong naging balita pa. Yan po ang karanasang hindi ko po makakalimutan. Kaya ko po ito sinulat sa inyong channel. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris, at salamat kung sakaling mapili mo itong basahin. Ako po si Alice, ang inyong kaistorya. Naranasan nyo na bang mahawaan ng pagkaaswang o kaya maglaway sa karneng buhay? Ako, oo. Dahil sa isang pangyayari sa akin, nang panahong napapabayaan ko ang mag-ina ko. Dahil sa palagi na lang akong nasa inuman at nangyari din mismo ang paghawa sa akin dahil sa pagiging lasinggero ko. Mapagpalang araw po sa mga nakikinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Buboy. 27 anyos, tubong Siquijor. Nangyari din po mismo sa akin ang karanasan ko dito sa isang lugar dito sa Siquijor. Tawagin na lang po natin ang lugar na Buhay na Tubig. Di nito totoong pangalan. Nangyari sa akin to nang minsang nagyaya sa akin ng aking kaibigan dahil kaarawan niya daw at may konting salo-salo at mag-iinom daw kami. May mga kainuman daw kaming inimbita niya, kaya naman pumayag ako, ngunit ayaw ng asawa ko dahil magwawala na naman daw ako buhat ng kalasingan. Totoo po, napabayaan ko po ang 3 kong anak, maging ang aking asawa. Tawagin na lang po natin ang asawa ko sa hindi niya totoong pangalan na si Naida. Dahil sa pagiging lasenggero ko, ngunit nagbago ako nang maranasan ko to. Gabi gaganapin ng kaarawan ng aking kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Jopren. Nang papaalis na ako ng bahay, ay agad akong pinigilan ng asawa ko. Kaya naman nanggagalaiti na ako sa galit, kaya napagbuhatan ko ito ng kamay at agad na akong umalis. Nang makapunta ako sa bahay ni Jopren, ay kita ko na ang mga nagsasayahan at nag-iinuman. Agad akong nakita ni Jopren at tinawag ako nito para pumunta sa mesa nila. Nang gabing yon ay wala namang masamang nangyari. Masaya ang ganap ng gabing yon at lasing na lasing akong umuwi habang sumisigaw sa daan dahil naiirita ako sa mga asong tahol ng tahol. Nang malapit na ako sa bahay namin ay agad kong sinigawan ng asawa ko. "Sinaida, lumabas ka dyan!" Ilang tawag lang ay nagbukas na ang pintuan. Kita ko sa mukha ng asawa ko ang takot. Inutusan ko itong itimpla ako ng kape at agad naman itong ginawa. Kinabukasan ay nararamdaman ko na parang may nagbabago sa sarili ko at palaging sumasakit ang tiyan ko. 2 pang araw ang lumipas ay ibang-iba na ako. Naglalaway na din ako. Nalaman ko lang to sa asawa ko nang gumaling ako. Ang ginagawa ko daw noon habang naglalaway ay kinakagat ko din ang aking ngipin. Dahil sa takot sa akin ng asawa ko at baka pati mga anak namin ay saktan ko, ay tinali niya ako. Dahil nga sa wala naman kami nung panghospital, ay tumawag na lamang ang aking asawa ng albularyo para tingnan ang kalagayan ko. Doon ay nalaman namin na hinawaan pala ako ng pagkaaswang ng isa sa mga kainuman ko. Ngunit hindi ko naman matandaan dahil wala namang paghihinalaan sa grupo naming umiinom ng gabing yon. Sinabi pa sa akin ng asawa ko habang ginagamot daw ako ng albularyo
ay takam na takam din daw ako sa dala nitong manok na gagawin para sa orasyon. Sinabi ng albularyo na babalik siya kinabukasan at ipapaluwa niya daw sa akin ang ginawang panghawa dahil sa tubig. Magagamot pa naman daw ako dahil sa hindi pa naman daw ako nakakakain ng hilaw na karne. Kinabukasan ay agad na bumalik ang albularyo at may ginawa daw itong isang katas na galing sa mga halaman at ugat. Nang mainom ko daw ito, sabi sa akin ng asawa ko, ay bigla daw akong nagsuka ng maitim na likido. Nang mailuwa ko daw yun, ay agad akong nahiga at nakatulog. Kinabukasan ay dito na sa akin kinuwento ng asawa ko ang buong pangyayari. Pumunta ako sa albularyo para tanungin kung pwede ko bang malaman kung sino ang may gawa nun sa akin. Nang nandun na ako sa bahay ng albularyo, ay ang sinabi lang nito sa akin na kung may tanda daw ba akong nakaalitan ko o nagawan ko ng masama. Ngunit wala naman akong matandaan. Subalit habang papauwi ako ng bahay, ay iniisip ko pa din ang sinabi sa akin ng albularyo. Nang maalala ko na, may nakaalitan nga ako dahil sa trabaho. Dahil sa minsang kulang ang sinahod ko. Subalit hindi ako makapaniwala dahil si Jopren lang naman yon ang kaibigan ko. Agad akong pumunta sa bahay ng kaibigan ko na si Jopren para kumprontahin. Ngunit may naisip akong paraan para may pruweba ako. Kinabukasan nun ay bumalik ako sa albularyo at tinanong ko dito kung paano malalaman pag-aswang ang isang tao. Sinabi nito sa akin na takot ito sa asin, bawang at isang tansong punyal. Nang malaman ko yun, ay pinag-isipan kong maigi ang gagawin kong hakbang. Kinagabihan nun, ay niyaya ko sa bahay si Jopren para mag-inuman. Hindi naman ito tumanggi. Nang tinamaan na ako ng alak, ay agad kong nilabas ang hawak kong tansong punyal. At nakita ko rito ang pagkairita niya at layo rin ito ng layo habang pinapahawakan ko ang punyal. Maya-maya lang ay nilabas ko din ang asin at agad na tinapon dito. Ngunit sinangga ng kamay nito. Kitang-kita ko ang pagpula ng mata ni Jopren at ang sunog na balat nito sa kamay. Nakita pa ito ng asawa ko paglabas. Ngunit hindi ako natakot at agad ko itong minura. Hayop ka, tinuring kitang kaibigan, tapos lalahian mo lang ako ng pagkaaswang mo. Agad itong umalis ng bahay. Hindi lang pala ako ang nabiktima ng aswang na si Jopren, dahil ang 4 naming kainuman ay nakaranas din pala ng naranasan ko. Nalaman ko to nang minsang nagkita kami ng albularyo at nakwento na may nagpagamot sa kanya ng kaparehas ng nangyari sa akin. Kaya naman nakilala ko agad ang mga pangalang binanggit sa akin ng albularyo. Agad ko itong pinuntahan sa kani-kanilang bahay at sinabi kung ano ang nalaman ko tungkol kay Jopren. Kasama ang 4 pang nabiktima ay agad naming pinuntahan ng bahay ni Jopren. Ngunit nakaalis na daw ito. Sa hindi inaasahang mismong gabing yon, habang pauwi ako, ay nakita ko si Jopren sa kakaiba nitong anyo. Nakakatakot ito. Ngunit agad ko itong pinagmumura. Maya-maya lang ay bigla ako nitong tinakbuhan. Ngunit bago pa man ito makalapit, ay agad kong nakita ang isang kahoy at agad ko na kinuha yon. Pinaghahampas ko ito at nang maramdaman nito ang ilang palo na tumama sa katawan niya, ay agad itong tumakbo papunta sa damuhan. Agad akong tumakbo pa uwi sa bahay at sinabi sa asawa ko ang nangyari. Natakot naman ito at baka balikan daw kami nito. Ngunit sinabi ko dito na bumalik man ito ay hindi ko na to bubuhayin.
Subalit ilang minuto lang ang lumipas ay agad naming narinig ang pagkalabog sa bubungan. Agad naman akong tumakbo sa kusina at kinuha ang itak ko at binigay ko naman sa asawa ko ang tansong punyal. At agad kong pinapunta ang asawa ko sa mga bata para bantayan ito. Maya-maya lang ay narinig namin ang isang sigaw ng babae sa labas at tinatawag nito ang pangalan ng asawa ko. "Mare Sinaida, may aswang sa bubong nyo." Kaya naman ay galit akong lumabas at nang makita ko ang nilalang na nasa bubong ay agad ko itong sinigawan. "Jopren, kung totoong matapang ka, bumaba ka at harapin mo ako. Aswang ka." Nang marinig ito ng babae, ay mabilis itong tumakbo patungo sa mga kalapitbahay namin at humingi ng tulong. Agad na tumalo ng aswang malapit sa akin at agad ako nitong inangilan. Ngunit hindi ako nagpasindak dito. Maya-maya lang ay nakita ko na ang mga taong papunta sa amin at may mga dala ding itong mga itak. Agad naman silang lumapit sa akin para harapin ang aswang na si Jopren. Ngunit talagang agresibo ang aswang dahil pag nilalapitan namin ito ay inaangilan kami nito. Agad namin itong pinaikutan at nang makakuha ng pagkakataon ng isa sa mga tumulong sa akin na tagain ng aswang ay agad itong natamaan sa may parteng likuran. Lumingon ang aswang sa tumaga sa kanya kaya nakakuha din ako ng tiyempo. Kaya agad ko rin itong tinaga at tinamaan ito sa may leeg. Kaya agad itong nanghina. Nang makita namin na nanghihina na ito, ay pinagtataga pa rin namin ito. Ngunit parang walang kamatayan ng aswang. Dahil sa dami ng natamo nitong mga sugat, ay nagawa pa rin nitong humakbang para makatakbo. Ngunit kahit na madilim, ay hinabol pa rin namin ito. Pasalamat kami sa buwan dahil kahit sa kadiliman ay may nakikita pa naman kaming liwanag dahil sa buwan. Napansin naming pumasok ang aswang sa isang kamalig. Subalit nakita na lang namin ito na nakadapa at patay na. Siguro ay hindi na rin kinaya ng katawan nito dahil sa mga sugat niyang natamo. Kaya agad siyang binawian ng buhay. Akala siguro ng aswang ay makakaya niya pa din. Agad na nagsalita ang isa sa mga kasama ko na sunugin ng bangkay para wala nang malipatan ng pagkaaswang nito. Kaya naman agad itong sinindihan hanggang sa matupok ang kamalig kasama ng bangkay ni Jopren. Simula ng pangyayari ay mas lalo kong minahal ang pamilya ko dahil sa ginawa nitong tulong nang ako ang nasa bingit ng kapahamakan. Maraming salamat po Kuya Chris sa pagbasa ng kwento ko. Sa susunod na kwento ko na lang ibabahagi ang isa ko pang karanasan tungkol sa mga aswang. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.